And sa umaga po ito ay nais ko pong pag-usapan po natin ang ilang mga bagay tungkol sa pananampalataya nila at pananampalataya natin. Na alam naman natin na wala namang ipinagkaiba sapagkat meron tayong isang pundasyon. Amen? Ang ating Panginoong Jesus. Alam po ninyo mga kapatid, sabi ko nga kanina, halos lahat ng mga tao, pagka nakaupo dyan sa upo na yan, sasabihin nilang meron silang pananampalataya. Diba? Pero tataka minsan na nawawala yung iba. No, even naman sa Bible, meron din mga pinapagin na talagang nakilala na, napatala na nga ang pangalan sa Biblia pero napatala din na sila po ay bumagsak o tumalikod sa pananampalataya. And even sa ating mga alagad, sa mga alagad ng Panginoon, ay meron pa rin talagang sinabi namin nag-backslide. Ang dahilan nito, sapagkat meron silang mahinang pananampalataya. Di ba? Si Pablo nga, si Peter nga, mga kapatid, na alam natin na talagang halos ay namuhay o tinawag talaga ng Panginoon. Pero later on, merong mga pagkakataon na talagang halos siya ay bumabalik, di ba, doon sa dati niyang pamumuhay sapagkat naapektuhan ang tatag ng pananampalataya na kanya po tinanggap. Kaya naman po mga kapatid, ay dapat po natin i-analyze sa pag-aralan, ano ba nagiging matatag ang isang pananampalataya? Kailangan kasi di ba? Alam po ninyo sa construction firm, una po kasi pinag-uusapan dyan, syempre ay magkakasama dyan yung budget, yung design, yung tinatawag po natin na patak, yung pundasyon ng isang pong itatayo. Diba? At depende yan, doon po sa tinatawag nating klase ng itatayo. Di ba, building na merong 4 na palapag, building na merong 8 palapag o pataas, syempre depende yan sa pundasyon na gagamitin. Tama ako, no? Sa ating mga engineer at architect na narito, no? Medyo nakaka-relate naman ako ng kaunti dyan, pagkakat hindi ko masyadong alam. Pero alam ko na napakahalaga ng pundasyon doon po sa pinag-uusapang itatayong construction. No? Maging yan man ay tulay o isang kalsada, mahalaga pa rin na pinag-aaralan kung ano ang tayo ng lupa. Kaya nga meron tinatawag na soil test. No? Tinetest muna yung lupa kung gaano ito katatag para pagtayuan ng ganito malaking building o anong klaseng pundasyon na pwede natin itayo dyan. No? So yan po yung mga pinag-aaralan kasi napakahalaga kasi ng katatagan. Sabihin na lahat katatagan. Ayan, kasi kapag matatagan isang bagay, isang building, ay pwede itong magkaroon ng sinasabi ng pagtagal, yung patagalan ng panahon, hindi ito matitinag. At syempre, tinataya din dyan kung ano ang sasagupain ng mga structure na ito. Halimbawa, tulay. Diba? Ano pwede sagupain ng isang tulay? Syempre, yung load capacity niya. Kaya meron tayo nakikita dyan, tulay na ito ay para sa 3 tonelada lamang. Meron gano'n. So sa isang building, syempre, kinukonsidera dyan na ang building nito ay sasagupa sa isang bagyo na merong 250 km na lakas ng hangin. Kinukonsidera yun yung mga gano'n. Kaya, mula doon ay nag-a-analyze ang mga gumagawa nito o gagawa nito ng isang plano kung paano ito pagkakatakin. Alam po ninyo, ganun din po ang ating pananampalataya. Ang kaibahan lamang nito mga kapatid, ang pundasyon natin ay matatag na. Amen? Kasi wala namang ibang pundasyon talaga ang ating pananampalataya kundi si Kristo. Amen? At ang batong niyan ay naitatag na. Nandiyan na yan. Kaya wala nang dahilan para hindi tumatag ang ating pananampalataya. Sabi po rito mga kapatid, ang Diyos ang gumawa nito. Ang tanging dapat natin gawin ay tanggapin ito. Alam po ninyo kasi sa mga mananampalataya ngayon, marami pa rin gustong gawin sa kanilang buhay at nagtatayo pa rin ng mga kinakailangang bagay at iniisip nila na ito po ay makatutulong doon po sa pagpapatatag ng kanilang pananampalataya. Pagdating sa pundasyon, wala niyan tapos na yan. Ang mahalaga na lang sa atin, syempre kapag gumagawa ka ng isang bahay, kinakailangan malaman mo muna ano bang klaseng bakal ang gagamitin mo dyan.
kagad din ng mga connection. Kasi meron tayong makikita o napabalitaan na bakit yung building na yun bumagsak. Meron tayong nabalitaan, iba sa ibang bansa na isang mall na biglang bumuho yung flooring. Marami doon na sugatan o namatay. Kasi meron kasi ilang mga bagay na hindi napag-aralan. Sabihin na natin, okay naman ang materyales, pero yung mga connections ay hindi maayos. Kaya dito mga kapatid, gusto ko pong tingnan natin, paano ba natin talaga patatatagin ang ating nga pong pananampalataya? Kailangan tiyakin ang gagawa kung matatag ito, kung mayroon man o walang dumating na sakuna. Ang isang building kasi mga kapatid, kailangan talagang maging matatag yan, hindi dahil sa may darating na sakuna. Kailangan talaga siyang maging matatag, meron man o walang dumating na sakuna. Naalala ko po yung ginawa po naming building doon sa Bawan, si Pastor Ronnie. Sinarko niya ako doon. Ang taas po ng glass ay 10 meters at ang lapad niya, ang length niya ay 60 meters. 60 meters. So, tatlo po siya. At yung pumukha ng building ay babalutin sa lamin. 60 meters ang haba, 10 meters po ang height. Nung gagawin na po namin, siyempre, naano ako ng anong mga materyales ang gagamitin and paano ito mapapatatag kasi sa habang yun ng salamin, baka mamaya ay biglang bumuo. Kaya nung tinatayo na namin ay yung mga brackets, in-oversize ko siya para naman na matindi yung carpet ng bracket to wall. Mahalaga po kasi yun. Kasi ang salamin man, hindi po pwedeng itinit siya sa wall. At pag nagkaroon niya ng konting pagyanig, baka mabasag siya. So, alam yung nung ginawa na po namin, eto nung matapos na, nagkaroon ng malakas na lindol, summer in Mindoro, apektado po itong Bawan. Nag-alala ko noon, sabi ko, ano kaya yung ginawa namin sa Ramin? Baka yun ay magtulak sa noon. Pero, wala namang balitang ganon hanggang sa maraming lindol na dumaan, mayroong mga bagyong dumaan, dahil ito ang pagputok ng bulkan, inaalala ko pa rin siya, sabi ko, baka mag-crack yung mga salamin o tiga, biglang tumuhong. Actually, hindi kasunod talaga ng salamin, mabasag siya. Pero iba yung pagbumuho siya dahil yun ay may kinalaman na yun sa pagkawaan mo. Kaya nito pong mga nakaraang buwan, sabi ko wala namang nababalitan. Ibig sabihin, matatag siya. Matatag at walang problema yung nga po ginawa po namin. So, alam po ninyo, minsan iniisip ko yung ating pananampalataya na paano pa talaga siya tatatag sa atin. Naandun na yung pundasyon na isang matatag, isang batong panlupa na kung saan nga po ay tinayo ng Diyos para sa iyo at sa atin upang ang ating nga po pananampalataya at ang ating kaligtasan ay magkaroon ng tinatawag nga po nating katatagan. Kaya lang, realidad din naman mga kapatid sa ating pong buhay na minsan tayo po ay nangihina. Nararamdaman natin ang bilang mananampalataya. Nararamdaman natin at nakakalungkot nga kung isipin mo malaman na meron talagang mga nagsabing sila'y mananampalataya pero nawala na nga po sa linya o hindi na po natin nakikita at minsan napabalitaan natin na nag-backslide na o bumalik na sa dating pamumuhay. Ang dahilan, siya lang nag-collapse, umibag ang pananampalataya. Sa umaga po ito mga kapatid ay nais ko pong tingnan ng ilang mga bagay tungkol nga po sa ating pong buhay pananampalataya. Sabi po rito mga kapatid, ang ating pong pananampalataya ay may matatag ng pundasyon. Sa 1 Peter 2:6, ganun po ang sinasabi, masdan ninyo at tinayong posisyon ng isang batong panulukan, hinirang at mahalaga, hindi mabibigo ang sino mang nananalig sa kanya. Diba? Ito po yung sinasabi, hindi mabibigo ang sino mang nananalig sa kanya. Nananalig po ba tayo? Amen. So yung kabiguan mga kapatid, malayo sa buhay ng bawat isa po sa atin. Pagkat minsan talagang ang nagpapahina kasi sa buhay natin bilang isang mananampalataya
ay yung kabiguan natin, yung mga frustration natin sa buhay. Diba? Minsan mayroong mga pangyayaring hindi natin gusto, sa halip na tayo po'y manumbalik sa Diyos, minsan ay ang napipili pa natin ay nagtatampo tayo sa Diyos. Kaya itong mga kabiguan na ito ay nagdudulot sa atin ng pagbagsak. Pero sabi po rito mga kapatid, na naitayo na o naroon na ang isang batong panlupan, hinirang at mahalaga. Dapat po natin makita yun, hinirang at mahalaga. At ang sabi po rito, hindi mabibigo ang sino mang nananalig sa kanya. So, kailangan lang natin ay patuloy na maunawaan ang kahalagahan ng ating pananampalataya upang manatiling matatag ang ating buhay spiritual. Kasi nandiyan na naman meron tayong pundasyon. Siguro ang kailangan na nga lang talaga natin ay maunawaan natin yun kung ating pananampalataya ngayon. Maunawaan natin para manatiling matatag ang ating buhay spiritual. Sa pagpapanatili ng matatag na pananampalataya, ito po ay pinamumuhunan. Ibig sabihin, meron tayong mga dapat na gawin. Sabi ko nga, mga kapatid, sa construction, para ka magkaroon ng isang matatag na pundasyon, kailangan mong gastusan ng pundasyon. Diba? Kailangan mong, kung malambot ang lupa, kailangan mong maglagay muna ng pilote dyan, sasaan muna, patikasin muna ang lupa, o di kaya kung hindi kakayanin, tinatawag na mat foundation, lahat pundasyon, nangyayari po yan sa isang lugar na medyo malambot ang lupa, so huhukayin siya ng malalim, tapos lahat pundasyon. So merong mga ganon na ginagawa para lamang ang building ay tumayo at maging matatag talaga siya sa lahat ng panahon. So, kailangan ng unan. Kailangan natin talagang gumastos, sabihin na natin. Well, kung hindi man gumastos, ay kinakailangan natin talagang pagtrabahuhan ang ating matatag na pananampalataya. So, meron lamang pong anin dito, bagamat napakarami po ng mga bagay na pwede natin gawin. Pero magbibigay po ako ng anin sa umaga pong ito na upang mapanatili natin ang katatagan ng ating pananampalataya. Una, sabi po rito, kailangan natin makisama sa kapwa mananampalataya. Diba? Siyempre, kailangan natin makipag-fellowship. Hindi ka naman lalago talagang mag-isa. Sa kasi, meron tayong mga kapatid na sinasabi na dito na lang ako sa manonood na lamang ako ng live streaming. Hindi naman siya senior, hindi rin naman bata. Manonood na lang ako ng live streaming at ayaw ko pumunta sa church. Ako, sa palagay ko lang, sana huwag naman mangyari, tingin ko hindi lalago. Kasi alam po ninyo, ang buhay kasi ng mananampalataya, kung titingnan po natin ang orihinal na kalalagayan, kung bakit tumatag ang Kristyanismo ay dahilan sa pagsasama-sama ng mga Kristiyano ng unang araw. Amen? Sa ngayon po dito sa Gawa 2:46, sabi po ay ganito, araw-araw sila'y nagkakatipo sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kani-kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Alam po ninyo, yung early Christian, mga kapatid, na nung wala ng ating Panginoong Jesus, nagkaroon nga ng persecution. Ang mga mananampalataya doon, nung makakilala sila sa Panginoon, galak na galak sila. Tapos, ang ginagawa nila, sabi po rito, mga kapatid, araw-araw sila nagkakatipo sa templo. Araw-araw fellowship noon. Diba? Kaya ba natin yun? Araw-araw tayong sisimba. Hindi natin kaya yun, mga kapatid. Kasi nga, meron tayong mga hanap buhay. At yun naman, inilagay din ng Diyos sa atin. Para naman tayo ay magkaroon nga po ng tinatawag na lubos na kasiyahan sa ating buhay. Ngayon, kung hindi natin kaya, yung nga pong araw-araw na fellowship, di yun na lamang po mga itinakda ng ating pong pamunuan. Sabado, Linggo, at saka po Miyerkules. So yun po yung ating mga fellowship. Kasi ang sabi po rito, mga kapatid, araw-araw sila nagkakatito. Hindi pa yun. Sabi po rito, mga kapatid, at sila po ay nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Alam po ninyo, meron po kasi tayong mga visitation sa bahay. Meron tayong mga ministry na kung saan nga po ay sa mga bahay-bahay
sa usapan mo. Di ba napakasarap ng isang fellowship na pupunta sa bahay mo, tapos magtitimpla ka ng kape, paghanda mo sila ng kaunti. Kapag bukas ang isipan mo dyan, mga kapatid, pupunta ka na doon sa paglalagay o pag-maintain ng pundasyon ng iyong pananampalataya para ito ay tumatag. Kasi kapag sinasabi mo, ay hindi, huwag sa bahay namin. Sa bahay namin. Wala akong ihanda sa inyo. Maghanap kayo ng bahay na pupunta. Alam po niyo, doon pa lang makikita na natin na merong problema. Yun nga po ang ating buhay sa ito. So sabi ko rito, araw-araw silang nagkakatipon. Mahalaga kasi yun. May fellowship tayo. Nagpipira-pira sila tinapay sa kanilang tahanan at kumakain na masaya ang looban. Dapat masaya po tayo kasama ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Yun pong pagsasama-sama natin ay hindi maging pabigat sa ating pong buhay. Kasi para tumatak po itong mga kapatid, kailangan natin ng isa't isa. Amen? Naniniwala tayo mga kapatid na ang isang kahoy daw po, kapag ka po yan ay nagbibiyag na, subukan mo yung ihiwalay, mamamatay yan. Diba, mawawala ang init niya. O kahit yung isang baga ng uling, ihiwalay mo yan sa karamihan, hindi yan magtutuloy, mamamatay yan. So, ganun din po yung ating pong pananampalatayaan mo. Hindi po yan tatatag ng ikaw lang mag-isa. Kailangan mo ang iyong mga kapatid. O yung kapatid mo, yung katabi mo sa kultura niya. Kailangan mo. Kaya mahalaga na tayo po ay mayroong fellowship. Sabi po rito sa Hebrew 10:25, at huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita natin malapit na ang pagdating ng Panginoon. Diba? Ito, nung Hebrew times, binabanggit na ito malapit na dumating ang Panginoon noon. Lalo ngayon, na kung saan, sabi nga po natin, tayo po ay nasa last of the last day. Na kung saan nga po, kung malapit noon, lalo ngayon. Kaya ano po ang dapat gawin ng mananampalataya para tumatag ang kanilang pananampalataya? Fellowship. Kailangan natin isa't isa. Pangalawa, sabi po rito mga kapatid, kailangan natin tumulong sa kapwa mananampalataya man o hindi. Sa Gawa 4:32, ang sabi po ay ganito, nagkaisa ang damdamin isipan ng lahat ng sumasampalataya at di tinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. No. Alam po ninyo kasi ang isang likas kasi ng tao ay yung kadamutan. Pag kanya-kanya lang. Pero dito naman, hindi naman ganun ka, kasi itong mga mananampalataya, sa sobrang kagalangan talaga nila mga kapatid. Pero mo, sabi po rito, kung titignan po natin kung Gawa 4, tinas natin dyan, anong pasa niya, ibinibenta nila yung kanilang bahay at saka lupa. Tapos ipinamamahagi sa mga dukha. Eh, sa patitira mo sa atin yun. Buti kung meron kang dalawang bahay. Ang ibig ko sabihin mga kapatid, hindi naman po ganun ka-extreme yung hinihingi sa atin ng anong to. Sa atin pong buhay, ay maunawaan lamang natin kung bakit tayo tinawag ng Panginoon. Hindi para sa sarili ng lahat, kundi para din sa ating kapwa. At hindi lang sa kapwa mananampalataya, kundi para sa mga taong hindi pa naniniwala sa Panginoon. Kailangan natin gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Di ba masarap ang pakiramdam na tayo rin nakatulong sa ating kapwa? Sarap ang pakiramdam pagka tayo na nakakabigay sa kanila, naaabot natin sila. Hindi kahit sa ano pa mang intensyon, kung hindi nagbibigay tayo dahil lang sa tayo ay tinawag ng Panginoon. Ito ang nangyari sa unang mga Kristiyano. Sabi pa nga roon, mayroong isang tao doon na tawagin niya si Bernabe. Si Bernabe kasi, ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay matulungin. Bernabe. Binenta niya ang kanyang bahay at ari-arian at ibinigay sa mga alagad, sa mga apostol, at pagkatapos sa mga apostol naman, ang nagbabahagi sa mga dukha. May sistema, di ba? May sistema. Kaya sa ating pong buhay mga kapatid, kailangan po natin tumulong sa ating pong kapwa mananampalataya. Sa
Sabi ko nga po, yung pong ating church dun po sa Santa Maria, matagal na po yun. Dalaga pa yata si Lola Anching noon. Church na yun. Diba? Oo, mga binatang dalaga pa noon. Yun na yun, yung church na yun. Pero hanggang ngayon, sabi nga ni Pastor Bay sa akin, nakita na, nag-uusap pa kami, babalitaan pa kami. Bigla niyang binanggit sa akin, Pastor, mabanggit ko po itong aming church. Kasi umuulan kapag tumutulog kapag umuulan. Biniro ko pa siya, hayaan mo na. Pagka naulan lang kami niya. Pero, ano po talaga, pag tumingin kayo, malaki po talaga ang mga butas-butas sa paluto. Nandiyo kanya mga dingding, kinaya ng nanay. Basta, yun pa man, syempre, kailangan po nating tulungan, abutin ang ating nga pong mga kapatid sa pananampalataya. Dahil ang sinasabi nga po rito sa ating binasa mga kapatid, ganito, sabi po rito ay ipinagmamalaki namin kayong lahat ng mga kaanib sa Iglesia ng Diyos dahil sa inyong pananampalataya at pagtitiis sa kabila ng mga pag-uusig at ng mga kahirapang dinaranas ninyo. Alam po ninyo, yun yung ating pastor, si Pastor Vice, nung kinakausap namin, paikot-ikot lang ang salita, pero isa lang yung nakita ko. Talagang wala silang kakayanan kasi wala silang pera para ipagpatayo nung church na yun. Kaya siyempre bilang tayo po ay mga kapatid sa pananampalataya, kailangan natin turunan ang mga ganitong bagay na kung saan nga po ay nakapaglagawa natin. Ito po ay hindi magiging kakulangan sa atin. Amen? Ito po ay magsisilbing punda na kung saan nga po ay patutubuin ng Diyos ang ating mabubuting gawa sa atin. Naalala ko si Fredo kahapon, sabi niya, Kuya, meron akong dalang gitar. Bibigay ko dun sa Sampaloc Church. Sabi niya, kasi nakita ko na parang kailangan nila ng gitar. Handa na kami nag-uusap, nakikinig siya. Sabi niya, ano ba kailangan? Kailangan ba yung pagpatistis ng kahoy? O mag-iiwan ako ng pera, sabi niya gano'n. At Kuya, balitaan mo ko kung anong kailangan pa para maihanda naman natin. So, nakita ko yung sabi niya, kasi kung kami kumakain, hindi pa kami nakakapunta doon, yung tatlo, parang sila sabi ni Fredo sa akin, alam mo Kuya, kapag ka bibigay sa gawain ng Panginoon, 3 doble agad yung bumabalik. 3 doble agad. Sa karanasan ko, sabi niya gano'n, sa karanasan ko yung gawain. Kaya naman, hindi talaga siya tumulong. So, anong ibig sabihin mga kapatid? Na kailangan natin tumulong sa kapwa mananampalataya man o hindi. Nakikita niya yung isang bagay na kung saan ay kailangan bilang isang nakakilala sa Diyos. Tayo, yun din po yung hinahanap sa atin ng Diyos. Ano po? Okay, pantatlo, sabi po rito, kailangan natin maging tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sino ba ang dumaranas sa pagsubok? Tayo pong lahat. Ang sabi po sa Santiago 1:12, mapalad ang isang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito ay ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Tayo po lahat dumaan sa matinding pagsubok ngayon. Nadagdagan pa yan, kung tayo po ay nagkaroon ng pandemic. Mga kapatid natin sa bundok, ganun din. Pero alam po ninyo, sabi po rito mga kapatid, pagkaraan natin dyan, o pag napagtagumpayan natin yan, nagiging matatag ang ating pananampalataya. Nagiging matatag. Kaya nga, sabi ko nga po natin, ang kaibahan lang po sa mga construction kasi, kapag may dumaang bagyo, saka mo lang malalaman matatag pala yung ginawa ko. Pero alam po ninyo, sa ating pong buhay spiritual, naandyan na yung pundasyon ng ating Panginoong Hesus. Siguradong matatag yan. Depende na lamang sa iyo kung paano ka uupo dyan sa pundasyon na yan. Ano po? Ang pagsubok ay katulad ng apoy na nagpapadalisay sa ito, di ba? Ganun lamang naman, lagi naman sinasabi ng Biblia pag tayo nagbabasa na ang pagsubok ay katulad ng apoy na tayo po ay dinadalisay. Alam po ninyo, minsan tayo ng mga mananampalataya, kung isang problema, iniisip natin sinusubok tayo ng Diyos.
Magkaiba kasi yun eh, yung problema at saka yung pagsubok. Magkaiba rin yung palo ng Panginoon kaysa dun sa pagsubok. Kaya dapat malaman natin na minsan din dumarating talaga sa ating buhay na kaya pala natin dinaranas yun sapagkat sumuway tayo sa utos ng Diyos. And minsan ang mananampalataya ay sinusubo ako ng Diyos. Mapagtatagumpayan ko. Kaya dapat maunawaan natin baka ito'y palo na sa atin ng Panginoon. Well, kung tayo nakakapag-isip kay palo na yan o pagsubok, ang mahalaga, naisip natin ang Diyos ko ay itinutuloy tayo. Ano po? So sa umaga po ito, kinakailangan po natin mapagtagumpayan ng mga pagsubok maging tapat upang tayo po ay tumatag sa aming pananampalataya. Pang-apat, kailangan natin manalangin lagi at maging mapagpasalamat sa Diyos. Sabi ko nga po sa construction, minsan, makikita mo, kumpleto naman ang bakal, kumpleto ang mga, minsan nga, ang dami pang sangka. Pero minsan, mahuna. Ang problema, connection. Kaya, dyan po sa, ultimo yung pagtatali ng kawad, meron po sistema yan, hindi basta tali yan. Yung pag-welding, syempre, hindi lang basta welding yan. Yung pag-i-screw, hindi lang basta i-screw yan, may sistema lahat. Kasi kapag hindi mo nilagyan yan ng sistema, maaaring kumpleto nga yung gamit, isinangkap mo, pero mahuna siya. Alam po ninyo, ang panalangin po natin mga kapatid, ito ay paraan kung paano tayo magkakaroon ng isang tamang connection sa Diyos. Amen? Kaya dapat tayo po ay nananalangin. Ang sabi po ay ganito, 1 Thessalonians 5:17 and 18, maging matiyaga sa pananalangin, ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat iyon ang kalooban ng Diyos. Pray without ceasing, for this is the will of God. Manalangin tayong walang patigil mo. Kasi napakahalaga nun, para maging matatag ang ating pananampalataya. Kasi ang kaaway ni Satanas, hindi naman talaga tumitigil yan. Meron maya, nandyan yan. Kaya dapat nananalangin tayong walang patigil. At ang ating buhay ay maging isang buhay panalangin. Maglalakad ka, alam mo, nakakunik ka sa Diyos. Diba? Nakadirect dial tayo kapag tayo ay tumawag. Alam po ninyo, nung una-una, ayun pong telepono na tatawagan mo, tapos ipapasa ka, hindi ka makadirect dial, kinakailangan mo pang may 23 mo. Minsan, 3 lipat ka. Parang ang hirap mo may pag-usap. Pero alam po ninyo, yung Diyos natin, lagi tayong direct dial sa Kanya. Pag kinausap natin siya, tutugon siya, yung connection, napakabilis. Kaya napakahalaga mga kapatid na tayo po ay laging nananalangin at nagpapasalamat sa Diyos. Siyempre, lagi naman ang ating pong panalangin na yung tinatawag na po natin papasalamat, di ba? Pagsamba, pagpupuri, paghingi ng tawad, di ba? Ano pa? Paghiling sa kung ano kailangan natin sa buhay nito. Mahalaga yun, yung apat na sapat na natin nga po mga panalangin. At siyempre, yung panlima ay yung pag-a-address sa ating Panginoon Jesus. Kaya dapat mananalangin tayo. Kung hindi, bubuhay ang ating pong pananampalataya nito. Panlima, sabi po rito, kailangan natin sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. John 4:24, 23, 24, muling dumarating ang panahon ngayon na ang mga tunay na sumasamba sa Ama, isang samba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ano po? So, alam po ninyo mga kapatid sa ating pagsamba, tayo nang narito, sumasamba naman tayo sa Diyos. Pero paano natin ito ginagawa nang mayroon pong katotohanan? Paano po natin siya sinasamba sa Espiritu? Sabi nga po natin, minsan natalakay na po natin ito, yung pong pagsamba sa Diyos, ang tunay na pagsamba sa Diyos. Lahat tayo pumapasok sa loob ng church. Pero minsan, nakakatulog lang tayo. Minsan, inaantok tayo. Minsan, iniisip natin, ano ba yung gagawin natin sa labas? O gagawin pa natin. Pag-uwi natin, ano yung mga bagay na naghihintay po sa atin. Nawawala yung tinatawag nga po natin na diwa ng pagsamba sa Diyos. At dahil dito mga kapatid, unti-unting bumubuhay o humihina ang patag ng ating pananampalataya. Sabi po nito, ang Diyos ang tumutulong sa atin upang maging matatag ang ating pananampalataya.
Tinutulungan tayo ng Diyos sa lahat ng panahon. Ang kailangan lang, sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Kailangan natin siya makilala ng lubusan at mangyayari ito sa pamamagitan ng pagsamba natin sa Kanya. No? Parang yung babaeng Samaritana lang yan. Sabi niya, para kung propeta kayo, sa bundok na yan, sumasamba ang aming mga ninuno. At kayo ng mga Hudyo ay sinasabi ng sa Jerusalem ang tamang pagsamba. So hindi niya maunawaan yun. Kaya binaybay sa kanya ng ating Panginoon Jesus. Kailangan talaga nating sumamba sa kanya ng may katotohanan. Well, nasa inyo na po yun. Kung ang ipinasok pa natin dito sa loob ng church ay isang tunay at makabuluhang pagsamba sa kanya. Ako naniniwala mga kapatid, ang Diyos ang magpapatatag ng ating kung pananampalataya tayo sa kanya. Number 6, kauli-ulian. Kailangan natin laging nakatingin sa ating Panginoon Jesus. Ang katatagan mga kapatid ng ating pananampalataya ay kinakailangan natin laging nakatingin sa kanya. Kung tatandaan po natin si Peter, di po ba? Sabi niya, Panginoon, pupunta ako sa iyo. Kasi nasa dagat sila nakita nila ang ating Panginoon Jesus lumalakad sa tubig. Sabi nito si Peter, Panginoon, lalapit ako sa iyo. Sabi ng ating Panginoon Jesus, halika. Nung nakita ni Peter na ang lalaki ng alon, natatabunin siya, natakot siya, kaya siya yung tinupo. Sabi po dito sa Hebrew 12:2, ito po natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan ng ating pananampalataya at siya rin nagpapasaktan nito. Mga kapatid, hindi magiging sakdan ang ating pananampalataya. Kung ngayon nakatingin tayo sa Panginoon Jesus, paglabas natin, hindi na. Pag ngayon nakatingin tayo, bukas hindi. Hindi kailanman magkakaroon nito ng katatagan. Kasi ang sinasabi ko rito mga kapatid, ang ating Panginoon Jesus ang pinagmumulan ng ating pananampalataya at siya rin ang nagpapasakdan nito. Ibig sabihin ng sakdan mga kapatid, yun po yung isang salita na kung saan wala ka ng ibang hahanapin pa. Sagad na yun, doon na yun. Stable na yun. No. Kaya sa ating buhay, sabi po nito, maraming dahilan upang hindi maging matatag ang pananampalataya at karamihan sa mga dahilan ito ay inakala nating katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Diba? Minsan tayo po mga kapatid ay nagdadahilan sa Panginoon. Minsan nga, nagdadahilan nung kami nag-uusap ni Pastor Bay, sabi niya, kung kami kasi magpapapatas ng magpapatumba ng kahon. Ang problema namin, Pastor, yung magbabantay ng kahon. Pag na-dismiss na yan, kasi panganakawin dito sa church. Sabi ko, Pastor, kami taga-Kalamba. Sabi ko, kung kami pa ang mag-iisip ng magbabantay niyan, at saka pupunta rito para bantayan niya, tingin ko hindi na siguro matutuloy ang church. Isip ka ng paraan. Isip ka. Minsan meron tayo kasing mga dahilan na hindi naman valid talaga sa Panginoon. Na kaya nagiging mabuhay ang ating pananampalataya ay dahil sa ating mga dahilan na wala namang palang kwenta sa pagtingin ng Panginoon. Isa lang ang dapat natin tandaan. Tumingin tayo sa ating Panginoon Jesus. Look unto Jesus. He is the author and the finisher of our faith. Okay, sabi po rito sa kaulin niya, magiging matatag sa pananampalataya ang lahat. Sabi po rito, maging matatag sa pananampalataya. Ang lahat ng tulong at kailangan natin upang mangyari, ito ay ipinadala na ng Diyos sa bawat isa sa atin. Lamang, baka hindi pa natin ito kinukuha. So, nandiyan na lahat yan. Meron na tayong puhunan, meron na tayong materyales, meron na tayong lahat ng paggamitan. Isa na lang ang kailangan. Kubilis na tayo at kuhanin na natin kung ano ang pinagkakaroon sa atin. So, bago po ito mga kapatid, sa lahat na nangyayari sa ibabaw ng mundo at sa ating kapaligiran, kailangan natin ng matatag na pananampalataya. Sa buhay ng ating mga anak, sa buhay ng ating pamilya, kailangan natin ng matatag na pananampalataya. Sa ating kinabukasan, sa ating hanap buhay, kailangan natin ng matatag na pananampalataya.
At ito ay hindi nagkakaloob ng Diyos natin. Sa atin na naman kung paano natin ito gagawin. So, umaga po ito mga kapatid. Magandang